everyone. Follow up lang ito dun sa video tungkol dun sa DBM Circular Letter 2019-7. Kasi may biglang nirelease na another circular letter ng DBM to revoke specific items under 2019-7. Yan. Pero bago ko i-explain yun, kasi meron tayong i-adjust sa BMS dito sa pinakadulo ng video na to, kailangan natin mag-adjust ng konting-konti lang na adjustment dun sa BMS, kasi kailangan natin idagdag yung 2019-7A. Pero ngayon, explain ko muna yung implementation status ng Fortran salary adjustment, kasi medyo maraming nalilito. Kasi gawa nga doon sa maraming very interesting na circular issuances or legal basis na inilabas. Yan. Ito yung mga legal basis natin doon sa Fortran salary adjustment. Yan. Kasi yung obligational authority natin ngayon na inilabas ay dyan for the second quarter. Tapos na yung first, then another circular for second quarter. May mga legal basis tayo dito. Nung basis, yung unang-una syempre yung EO number 201, yan po yung pinaka legal basis ng salary increase or salary adjustment ng 2016. Meron tayong EO number 76 na 2019 lang yan. Then meron tayong National Budget Circular number 575, then yung 2019-7 saka 7A. Okay? Interesting to dahil ito ay kailangan alam natin yung mga existing guidelines, yung legality, at dun sa processes up to recording natin. Kasi yan yung ating ginagampanan sa finance side. Okay, under nung Executive Order number 201, yan. Noong 2016, yan, na-approve yung salary increase nga yan, yung modifying the salary schedule. Yan. To be implemented ng 4 years for tranches. Yan, ito yung mga some of the major happiness yung tawag ko dyan. Dahil syempre, imagine yung to be implemented in 4 tranches. Yan, 2016, 2017, 2018, yan. Yan, okay naman yan, implemented yan, wala naging problema during implementation. Yan, coverage din nung under ng 201, EO 201 yung 1 month mid-year bonus at 1 month year-end bonus. Dati kasi 50% lang ng salary. Then, meron tayong yearly na 5,000 productivity enhancement incentive. Yan. Then yung 2019, yan yung ating pag-uusapan natin ngayon, yung latest updates. Kasi medyo na-delay yung implementation dahil nga doon sa pangyayari doon sa approval ng ating 2019 budget. Yan, may lumabas na EO number 76 na ina-amend niya yung EO 201. Naglabas ang executive office nito dahil naantala yung implementation ng Fortrans. Yan, alam naman natin yung nangyayari doon sa Congress, yung lower house at saka yung Senate. Yan, hindi magkasundo doon sa kanilang mga insertion sa budget. Ngayon, hindi pa na-approve yung budget. During first quarter, supposed to be yung Fortrans ay January 1 kaagad dapat yun, may adjust kaagad sana yung sweldo ng mga empleyado. Pero yun, dahil nga sa pagkaantala, March na, kaya nag-issue na ng EO number 76 ang Executive Office para ma-effect nga yung yung ma-amend yung 201 para ma-implement kaagad yung Fortrans. Yan, March 15 yung signed by the President. Then, under nitong EO number 76, kasi dati dapat 2017, 2018, okay na yung implementation yan. By 2019, yung proposed budget natin sa NEP, National Expenditure Program, submitted to Congress, kasama na yan dapat yung Fortrans.
Under EO number 76, pending the enactment of GAA, yung funding requirements yan, nung additional compensation adjustment for 2019 shall be charged against any available appropriations under GAA. Ganon yung mga naging tema nung EO number 76. Then, DBM to determine the available appropriations dun sa 2018 kasi nga reenacted. Okay? Based dun sa EO 76, naglabas ang DBM ng National Budget Circular 575 para i-implement na. Parang naglabas na sila ng guidelines for the implementation ng Fortrans salary adjustment, compensation adjustment. Yan, yun nga yung purpose na guidelines para ma-implement ngayong Fortrans. The effectivity niyan, January 1, 2019 syempre. Under pa rin ng NBC 575, dapat yung HR natin, nagpiprepare na sila ng NOSA, Notice of Salary Adjustment, then kailangan makapag-provide na ng NOSA sa bawat empleyado. Then copy furnish yung GSIS para ma-effect syempre yung ating ma-update yung service record sa GSIS o na Fortrans salary adjustment. Yun. Then yung fund source pa rin, binabanggit dito, 2018 pa rin yung budget. Kasi nga, wala pang GAA. Then, sa release of funds, naka-indicate na magre-release ng SARO at NCA. BC 575, sinabi niya SARO at NCA para dun sa Fortrans salary adjustment. Then, on March 26, nag-issue ng second quarter obligational authority. Yan, DBM-CL number 2019-7. Kasi tapos na yung ating first quarter, kailangan sila bigay ulit ng guidelines or obligational authority for second quarter dahil until now, hindi pa approve yung budget natin. Yan, hindi pa na pipirmahan ng presidente. Kaya nagbigay ng another second quarter obligational authority. Ibig sabihin yan, April, May, June, another 3 months. Okay? Nakalagay dito sa 2019-7, pending the reenactment of GAA for 2019. Yan. Yun nga, magiging second quarter obligational authority natin. Again, dito, under ng obligational authority, meron na naman dito na not covered yung Fortrans implementation ng obligational authority. Yan, pakinggan nyo mabuti Under 2019-7, hindi covered ng obligational authority yung Fortrans. Ibig sabihin, kaya nakalagay dito, items enumerated below are not covered by the obligational authority and shall be issued special allotment release order. Ibig sabihin, dito sa tema ng guidelines ng 2019-7, yung para sa Fortrans salary adjustment, magre-release ng SARO. At syempre, may NCA na yon. Yun, ito yung tema ng 2019-7. After 3 days, take note, after 3 days, March 29, nag-issue kaagad ang DBM ng 2019-7A. Ina-amend na niya yung DBM-CL number 2019-7, yan, dated March 26. 3 days lang yung pagitan, nag-issue kaagad ng 7A. Yan, ito naman yung sa release of fund for second quarter pa rin, ina-amend niya. Mayroong specific doon items na ina-amend. Yung ina-amend niya rito, amended by EO 76, item 4.1.3 ng DBM-CL. Yun yung pinaparebook niya. Ano ba yung kwan na yun? Ito yung item na yun. Yung ganito na yung dinagdag na item. PS requirements corresponding to the Fortrans adjustment per EO 201-2016 as amended by EO 76. Yan, inclusive na yung required government premiums ng PhilHealth ECIP for the period of January to June. Ibig sabihin, pwede na nating bayaran yung Fortrans from January to June. Take note ulit January to June lang yung binibigay na authority nitong 2019-7A. Then,
Accordingly, it is understood that the Fortrans compensation adjustment, inclusive of the required premiums, yung PhilHealth at saka ACIP, for the period January to June, yan, binanggit uli, shall be among the items authorized to be obligated for the second quarter. Yan, pwede na nating i-obligate yung January to June natin na Fortrans. Yung January to March, siguro in differential. Then yung April payroll, pwede nyo nang isama yung Fortrans, inclusive na yung Fortrans. Chargeable against agency-specific budgets na siya. Sa agency-specific budgets na. Hindi na kailangan ng SARO. Kasi chargeable against agency-specific. Under na siya ng obligational authority. Kaya pwede na tayo mag-obligate nun. Kasama na siya. Yun, nililinaw lang natin dito. Kasi yung mga unang issuances, naka-specific talaga na maghihintay ka ng SARO from DBM. Pero ngayon, hindi na. Kailangan ipa-charge mo na dun sa agency-specific budgets na without requiring the SARO. Yan. All other provisions of CL number 2019-7 shall remain in force and effect. Siyempre, yung DAS 7, ang purpose niyan ay para sa lahat nga. Ito naman 2019-7A kasi hinabol nila dahil para ma-implement na talaga yung Fortrans na kasama na siya dun sa period ng January to June. Kasi mapapag-iwanan na naman maghihintay ng SARO para lang dun sa ano. At saka hindi siya kasama. Hindi mo kaagad ma-obligate. Yun. Kaya siguro napag-isip-isip ng DBM na i-revoke yung isang item doon para ma-implement kaagad, makapagbayad na ng Fortrans adjusted na. Okay? Ngayon, siyempre sa BMS natin, merong konting babaguhin doon. Kailangan natin mag-adjust doon sa ating PAP. Di ba may pinakita akong video last time na sa pagsiset up nung circular letter number 2019-7. Yun, kailangan natin idagdag yung 7A. Yun, ganito yung gagawin ninyo. Yun, makikita ninyo dun sa sinet up ninyo doon, dagdagan nyo lang ng and 7A. Yun. Yun lang yung kailangan natin gawin dun sa BMS. Okay, hindi ko na yan gagawa ng another video pa. Lahat ng meron kayong reenacted na under 2019-7, dagdagan nyo lang ng A para hindi na kayo mag-set up ng another line. Magkasama na siya kasi connected naman siya yung DAS 7 at saka DAS 7A. Okay? Malinaw po yan siguro. Okay, i-share nyo na lang po sa iba para yung iba alam nila yung kwento ng implementation ng Fortrans salary adjustment. Para malinaw po yung mga legality, recording, policy, processes. Yun, nakikita natin maraming interesting policy kasi yung mga issuances ng DBM at ng Executive Office. Okay, thank you.